detalye, paano po ba nagkaabot dun sa arestuhan, yung sabi niyo po, unang bahagi nitong rally kahapon bago yung parang parte na patapos na po itong SONA? Una, talagang may ganong karakter yung mga pulis eh. Para bang hindi nila matanggap na karapatan ng mga tao na magprotesta sa gobyerno kapag hindi maganda ang ginagawa. At yun naman ay hindi pa rin mag-sink in sa kanila na yung SONA ay regular na ginagawa ng ating mga mamayan dyan sa kabaan ng Commonwealth. Kaya ah, sa halip na ipatupad yung naging usapan at koordinasyon na magkaroon ng rally doon, nagbigay ng kalahati ng kalsada para tuloy-tuloy pa rin dumalo yung traffic, abay nagawa pang mang-aresto. Yan ay likas sa kanila na para bang ipakita na sila ay may ginagawa at sila ay tagapagtanggol ng ating pamahalaan. Kalyodi, siguro mahingi ko na lang po yung komento dito kasi may nabanggit, may nakapagbanggit po na sabi daw po, ito daw yung SONA na may nakapagtala ng pinakamaraming pag-aresto, and ito pong PNP, meron daw silang report na wala naman pong untoward incident at walang overkill sa kabuuan nito pong SONA 2026. Ano pong masasabi natin dito, Kalyodi? Merong kaguluhan, yun nga, maraming naaresto kahapon. Pero despite ng ang arestuhan ay naging tuloy yung programa ng SONA ng Sambayanan naipaabot sa mamayan yung panawagan na lahat ng sangkot ay dapat managot. And ito po, dumako naman po tayo dito, Kalyodi. Ano po yung masasabi natin o assessment sa kinalabasan po ng mga nabanggit ni Presidente Marcos sa kanya pong SONA? At siguro po, particular dun sa mga advokasya na ating mga pinaglalaban, sir. May mga binanggit, may magaganda rin naman, pero generally ay walang pagkakaiba sa mga nakaraang 4 na SONA niya na akala mo ay isang politiko na nangangampanya at nangangako ng kaunlaran at ginhawa at pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Halos langit ang ipinapangako kahapon, para bang inulit lang yung mga ginawang SONA ng mga nakaraan na puro magaganda, pero para bang masakit bang sabihin ay impyerno ang inihatid sa taong bayan pagkalipas ng 4 na taong kanyang panunungkulan. Puro nilibang sa napakaraming listahan ng mga ayuda at reforma na barya-barya. Yun ang mga narinig. Kaya ang hirap paniwalaan eh. Ang hirap paniwalaan dahil sa 4 na SONA niya, malaking bilang ng mga manggagawa ngayon ay walang trabaho. 13 million, Kim, ang mga manggagawang wala at kulang sa trabaho. 1 milyon taon-taon ang mga manggagawang lumalabas ng bansa para makipagsapalaran at maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Tayo ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Asia at presyo ng gasolina, Southeast Asia. Binaon sa utang mula 12.7 trillion, ngayon kulang-kulang na 19 trillion na ang utang natin. Tapos tayo ang pinakamalaking korupsyon sa buong Southeast Asia na naganap noong 2025. Kaya malayong-malayo ang naging resulta sa mga pangako. Yung sinasabing bigas, na nakapagbigay na siya ng bigas sa 2.5 million na pamilya, maliit yon kumpara sa 17.4 million na pamilya ang nagsabing sila ay naghihirap. Yun yung kalagayan ng ating bansa ngayon. Tapos mas pabor ang nangyari, mas pabor. Dagdag pang benepisyo ang mga malaking negosyante. Yung ating lupa sa Central Luzon, sa Tarlac,
na 1,619 ay ipinagkaloob sa mga bilyonaryong kapitalista na nagmamay-ari ng Pax Silica, lupa na dapat sana ay sa mga magsasaka. Yung tubig sa baybay dagat na 15 kilometer na exclusive para sa mga mangingisda, ipinagkaloob sa mga malalaking korporasyon ng pangisdaan. Kaya hirap, umabot ng 7.2% ang inflation sa Pilipinas. Kaya maganda ang sinabi kong impyerno ang resulta. Okay, yun Calyodi, nabanggit po natin yung sa Pax Silica, and dun po sa SONA ni Presidente Marcos, despite the fact na may mga batikos at yung BDCA, hindi ako nagkakamali, kumbaga may paliwanag na hindi naman daw yung mga mangyayari, yung mga kinatatakutan ng tao sa pagtaguyod nitong initiative na to. Ano po yung comment natin na kumbaga despite those, imbis na i-address talaga yung concern genuinely itong ating mga kababayan na pwedeng mangyari nga dito sa lupang katitirikan ng Pax Silica, pinagmalaki pa rin ni PBBM. 119 na lupang sakahan ay mawawala sa kamay ng mga magsasaka. Hindi maganda yon. At ipinaparent sa dayuhan yung ating lupa ng 99 years. Hindi 5 taon, 99 years. Patay na yung magre-rent, sila pa rin ang mag-aari ng lupa. Tapos, ano ang target? Ubusin yung ating minerales, yung rare earth dito sa Pilipinas ay ubusin para pagkakitaan. Gawing chip, microchip, gawing sangkap ng gagawing drone, gagawing surveillance, armas, gagawing military complex. Yung Pax Silica, supply chains ng military equipment bilang paghahanda sa kanyang planong pakikipagdigma sa China. Bobombahin tayo ng China, hindi dahil kalaban tayo ng China, kundi dahil nandito sa Pilipinas ang EDCA na Siam EDCA site at saka itong Pax Silica na supply chains sa paglikha ng armas. Kaya masama. Siguro matanong ko lang po yung sabi po, tatanggalin na daw po itong system sa power loss charge, mga kabombo, dito po sa ating, kumbaga sa singil ng kuryente sa ating mga Pilipino. Ito po ba, kumbaga, promising ba? Or may mga ilang parte na hindi po nakukonsider na parang pwede siyang makonsider as false promise, si Calyodi? Maganda yon, di ba? Maganda yon. Hindi mo po pwedeng sabihing masama yon kasi matagal nang inilalaban yan, halos 3 dekadang system loss kasi hindi, bakit mga consumer ang papasan yan. Pero too little, too long. Ang magiging epekto niyan, kung ikaw ay gumagamit ng 200 kilowatt, makikinabang ka ng 148 pesos. Yun yun. Pero, yan ang sinasabi kong barya-barya. Ang malaking problema na hinihingi ng taong bayan ay lumipat. Lumipat na ang gobyerno sa renewable energy para yung mapababa yung generation ng kuryente kasi 65% ng binabayaran ng mga consumer ay yung generation dahil ginagamit ay fossil fuel, crudo at saka coal na napakamahal kasi imported. Dapat renewable na. Yun dapat 5.7% lang sa binabayaran. Ang generation, 65%, minsan 80% ng binabayaran. Yun ang malaki, yun ang dapat galawin at yun ang dapat baguhin. At meron naman tayong sapat na supply, na potential na renewable energy from solar at saka wind. Sapat-sapat. Bakit hindi yun ang doon lumipat at
At yun naman ay 2008 pa, may batas na para lumipat kasi yung buong mundo ay nagsisip na sa renewable energy. Tayo, patuloy pa tayong nagmimina ng fossil fuel at ipinangako ang 222 billion liters na gas. Ibig sabihin, gas pa rin ang gagamitin ng Pilipinas na napakamahal. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Kalyodi, dito naman po sa part ng tax relief para po sa ating mga miyembro ng middle class. Kasi nga po, ang middle class nga, sabi daw, isang hospital bill away, pwedeng bumalik sa lower income o nakakababang income. Ito po ba talagang totoong advantageous sa ating mga miyembro ng gitnang uri? Oo naman, malaki. At matagal na rin hinihingi yan ng middle class na itaas from 250 ata to 350 ngayon. Beneficial sa middle class. Pero wala yung epekto sa mga minimum wage earner na siyang pinakamalaki na bilang ng ating mga manggagawa. Matagal nang inalsa ng tax ang minimum wage earner. Pero pinatawan sila ng VAT. Kaya dapat, sana ang alisin ay yung VAT at saka yung excise tax sa gasolina. Yun ang dapat paalisin para makinabang ang lahat. Para makinabang yung 44 to 52 million na mga manggagawa sa bansa. So kumbaga hindi pansamantala o reduction, talagang dapat alisin na yung excise or VAT sa mga presyo ng bilihin and siguro sa produktong petrolyo. Ito siguro, Kalyodi, last question, second to the last question ko na lang po, patungkol po sa minimum wage, yung kasalukuyan pong na achievement na kumbaga tumaas sa Metro Manila and some parts of regions dito sa Pilipinas. And may bali-balita pa rin po na although agree tayo sa pagiging uniform po ng minimum wage sa buong Pilipinas, ito magbibigay daw po yun ng higher inflation at kinakailangan ng mas maraming job creation. Ano po masasabi natin dito, Kalyodi? Kung pinagmamalaki yung minimum wage increase na 85 pesos, hindi ganyan ang paningin ng mga manggagawa. Dahil yan ay napakaliit kumpara sa 200 pesos na minimum na hinihingi ng mga manggagawa sa buong bansa. 200. At yun ay sinang-ayuno ng Kongreso. Pero ang ibinigay, 85 pesos. Malayo din yan sa cost of living na 1,312 na ngayon. Halos kulang pa ng 600. At ang masakit, maliit na nga, insulto pa kasi ginawang dalawang bigay. Sa January pa ang 25 pesos. 85 pesos yan sa NCR at tiyak ako na mas maliit sa mga probinsya. Mas malayong probinsya, mas maliit ang tinatanggap dahil sa provincial rate. Kaya ang aming request, alisin na yung provincial rate. Ibalik yung dating kalakaran noon na kung magkano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. At umunlad naman ang mga negosyante noong panahong iyon. Kaya malayo sa aming hinihingi na cost of living. Siguro, Kalyodi, dito na lang po last last question na lang po siguro or siguro kahingian. Ano lang po siguro, Kalyodi, yung mensahe, paalala o panawagan po natin sa mga kinauukulan, sa taong bayan o sa mamayan patungkol nga po sa mga naging promises at kumbaga mga naging ulat ni PBBM po dito sa kanyang SONA. Kim, maraming salamat. Pero panawagan ko sa ating mga kababayan, wala namang masamang SONA na binanggit si Marcos at ang lahat ng presidente. Lahat ng SONA na ginawa nila ay tiniyak nilang magiging katanggap-tanggap at ikatutuwa ng taong bayan. Ang problema, magsusukatan tayo hindi doon sa sinasabi, kundi sa nangyayari. At ang nangyayari sa ating bansa ngayon, tayo ay napag-iwanan na ng mga karatig bansa natin. Napag-iwanan na tayo. Ang dami nating walang trabaho. Ang baba ng sweldo. Ang daming mga magsasakang walang sariling lupa.
ang ating mga maralita ay patuloy na dinidemolish at minsan ay sinusunog na ang kailang komunidad. Ang ating mga katutubo ay inaagawan ng lupang ninuno. Ang ating mga kababayan tumatakas sa Pilipinas para mag-ibang bayan para tumakas sa kahirapan. Yan ang resulta. Ang taas ng presyo ng kuryente, ng gasolina, ng lahat ng bilihin. Yan ang resulta ng magandang pangako. At yan, hindi natin problema ang programa, hindi natin problema ang sinasabi sa ang problema natin ay yung mga politikong magpapatupad dahil ang ating mga opisyal ng gobyerno sa tuktok ng pamahalaan ay puro dinastiya, nakakambal ng korupsyon, puro mga magnanakaw. Yun yung problema natin. Kaya dapat itakwil ang political dynasty. Isumpa sila, kamuhian, at huwag nang kilalanin dahil sila ang punot dulo ng problemang kinakarap ng sambayanan sa kasalukuyan. Dapat paunlarin ang ating agrikultura at ang ating industriya para mag-create ng trabaho dito sa ating bansa. Yun lamang at maraming salamat sa iyo, Kim. At with that, Kalyodi, maraming salamat po and salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po, sir. And kung may mga chance man po na kinakailangan ng inyong perspective, siguro po mangyari pong maimbitahan na lang po namin kayo ulit, Kalyodi. Welcome, Kim. At yan mga kabombong, ating pong buong panayam, kasama si Kalyodi de Guzman, ang chairman po ng sige, ito na lang. Kumbaga po dating kandidato po ng senador sa Partido Lakas Masa at kilala po nating labor leader. And yan po, chairman mga kabombo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Kilala po talaga itong si Kalyodi na kumbaga isa sa mga nangunguna sa mga protesta, panawagan para po sa ikabubuti ng ating manggagawang Pilipino. And syempre sa mga ganito po, pag may mga ganitong mga panawagan mga kabombo, kanila pong inuugnay yung mga issue mga kabombo kasi ang reason po talaga dyan, konektado naman po talaga lahat pagdating sa mga issue na hindi po dapat pinaghahati-hati. So kaya kung mapapansin natin, naging malawak po ang pag-discuss at pagbibigay po ng panawagan ng ating pong labor leader na si Kalyodi.